Good morning mga kuya! Crispy on the outside at soft on the inside. Walang inuurungang hamon. May mantika na po ito, no? Dito nakilala ang UH Funliner na nagbibigay ng saya sa atin tuwing umaga. Si Jenzel Angeles. Bukod sa mga masasarap na pagkain at magagandang mga dagat ng Batangas, nako, isa sa mga ipinagmamalaki nila ay ang malalaki nilang lupain kung saan nagbe-breed sila ng mga kambing. Kaya naman ngayon, samahan niyo akong bumisita sa isang kambing farm dito sa Calatagan. Kasama natin ngayon si Kuya Magic. Kuya Magic, ano po bang klaseng mga kambing ito? Bali po sila ay Boer Balloon. Bower ang tawag. Yes po. Paano po nalalaman kung ilang taon na? Pag sa malalaman nyo ay yung edad ng kambing Okay. sa kanyang ngipin. Okay. Which is, yan po, malalaking ngipin niya po sa baba. Okay. Ayan. Po, pag medyo permanent, na po siya, medyo Matigas. matigas na. Ibig sabihin po, 1 year old na po siya. Okay. Tapos pag mag-aapat na po siya na malalaking ngipin, Okay. bali mag 2 years old na po siya. And so, pataas po, padami po ng padami yung kanyang ngipin na. Lumalaki ng hanggang 8 to 12 years old ang mga Boer goat. Ang mga Boer goat ang uri ng kambing na karaniwang kinakain. Ang salitang pang Batanggenyo sa pagpapastol Suga. Suga. Sinusugat. Oh, ayan o. Bati na kami agad. Mabait pala to hindi nanunugod do. Hello! Pwede po bang itry kong pakainin? Yes po. Ah, sige. Ano Pakainin pong natin. gusto niyo eating? Cake? As kahit ano pong pwede. Ayan. Tara na. Ako itiga, ganito lang kasi. Baka makaladkad tayo, malakas din siya. Ayan. Nahihiya pa siyang bumaba Oh, ayan na. Madadapa. Dahan-dahan. Ayun, nagmamadali sila. Naiwan na ako. Ayan, lunchtime na. Ayaw na niya kumain talaga. Sige, tayo, igagala na lang. Hoy, totoo nga! Akyat na! Akyat na! Uy! Huwag dyan! Tara na! Tara na! Tara! Tago na sila! Ang kambing o goat meat ay hindi lamang masarap, malinamnam din ito. Dahil mataas ito sa protein at iron, nakatutulong din ito na makaiwas sa diabetes. Makakasama natin ngayon si Nanay Susana. Una munang magpapainit ng mantika at margarine. Saka igigisa ang bawang at sibuyas. Sunod na igigisa ang laman ng kambing para palambutin. Merong mga kambing na pag niluto medyo parang may lansa. Opo. Ano po ba yung parang secret para matanggal yung lansa ng kambing? May iba siyang lansa Oo. Ang sikreto ng ibang nagluluto ng kalderetang kambing, ang ginagawa, ibinababad muna siya sa suka. And then, after maibabad sa suka, nilalamas din natin siya sa suka. Okay. Doon natin siya hinuhugasan. Saka ito lalagyan ng konting tubig at ihahalo ang peanut butter, liver spread at pickles. Sunod na ihahalo ang cheese, oyster sauce, at saka hintayin itong kumulo. And then, ilalagay na natin yung mga sauce. Lalagyan muna natin ng tomato paste. Ito namang tomato paste, pampasarap din, and then pampapula. Sunod na ilagay ang tomato sauce at ketchup. Titimplahan din ito ng asin, paminta at seasoning. Kapag kumulo na, pwede nang ilagay ang carrots, patatas at sili. Ngayon, yun na, last. Red bell pepper. Yes. Maya-maya pa, ready to serve na ang kalderetang kambing. Entong kambing, ang difference lang talaga na pinaka
na-obviousan ko na kambing siya is mabuto siya. Parang malambot nga yung pagkakaluto ni nanay kasi namabili siyang matanggal dun sa buto eh. Okay yung pagkaluto sa kanya kasi hindi ko na lalasahan yung kanyang pagkamalansa. Pero yung lasa niya, hindi din naman ganun nalalayo sa baka. Kaya, okay na okay siyang alternative din. Plus, kung gusto nyo makatry nga ng iba pang klase ng meat, eto, pwedeng-pwede na to.